Kabanata 1631. Tumanggi si Arisa dahil ayaw niyang magdulot ng anumang gulo. Hindi, salamat ikaw. Kaya niyang laktawan ang pagkain. Bagamat medyo nagugutom na siya ngayon, kaya niyang gawin dahil kumain na ako ng breakfast kanina. Ma'am, malapit na po ang tanghalian. Ano ang gusto mo kumain? Pwede ko na itong dalhin sa kusina. Ang gwardya sa pintuan tanong niya sa kanya, na para bang miyembro siya ng pamilya ni Jeremiah. Kailan kaya babalik si Vice Ganda? Si Arisa ay hindi sa halip, sinagot niya ang kanyang tanong ngunit sa halip ay nagtanong siya tungkol kay Jeremiah. Hindi ako sigurado, pero wala na si Commander Hoffman ngayon. Napatingin sa kanya ang gwardya. Ang eksaktong oras ng pagbabalik ni Jeremiah ay hindi impormasyon na ang mga sundalong tulad niya ay may access. Nanlaki ang mga mata ni Arisa. Umalis na si Jeremiah, pero pinalayas niya sila pumasok at hinihintay sila. Sinadya ba ito? 3 ang serving ko sa kung ano man ang cafeteria mo naglilingkod. Kung kailangan niyang maghintay dito, hindi siya magugutom ng walang kabuluhan. Kung kailangan niyang maghintay, maaari rin siyang kumain. Hindi pa siya nakakatikim ng pagkain na inihanda ng militar, kaya siguro subukan din ito. Sigurado, ipapaalam ko sa kanila kaagad. Sa pagtanggap ng agad na lumapit ang gwardya sa bintana at sinabing, maghatid ng 3 servings ng pagkain sa dorm ni Commander Hoffman. Napatingin si Arisa pero hindi niya gaanong pinansin. Mabilis ang paghahatid. Personal na dinala ng mga tauhan ng cafeteria ang mga pinggan. Inakala nila na naroon si Jeremiah, kaya ang mga pagkain ay sagana at isang pagdiriwang para sa lahat ng mga pandama. Kahit na ang mga prutas ay may sabon, at ang mga prutas ay kasama rin. Ikaw ba ang pamilya ni Commander Hoffman? Bakit hindi ko pa nakikita ikaw bago? Ang isa sa kanila ay medyo mapag-uusap. Habang nag-aayos ng mesa, siya wala akong magawa kundi makipag-usap kay Arisa. Ang kanyang mga mata ay patuloy na sinusukat si Arisa, na napakaganda. Siya ba ang kasintahan ni Commander Hoffman? Ngunit si Commander Hoffman ay sapat na ang edad para maging tatay niya. Ninanakaw ba niya ang duyan? Aktibo ang imahinasyon ng tao. Alam ni Arisa na mali ang pagkakaintindi niya. Hindi siya kamag-anak ni Jeremiah na natili siya sa kanyang dorm. Mga kamag-anak na malayo. Sabi lang niya para hindi na kailangan problema. O, kamag-anak na kayo. Akala ko ikaw na si Vice Ganda romantikong interes. Wow, may boyfriend ka na ba? Maraming chismis ang kumakalat sa labas na ang partner ni Jeremiah ay dumating. Hinikayat siya ng lahat na samantalahin ang pagkakataong ito upang siyasatin ang katotohanan. Nakatakas ang mga salita kay Arisa. Hindi ba kasal si Jeremiah? Galit na galit sa lalaking nagtangkang mag-ipon, sagot naman ng boss niya, may asawa na siya. Sinulyapan ng lalaki ang 2 bodyguard at nagbigay ng isang nakakahiyang ngiti. Nagtataka lang ako, kalmado, magustuhan mo sana ang pagkain. Kung hindi sapat na, magdadala pa tayo mamaya. Salamat. Tumango naman si Arisa at niyakap ang 2 mga bodyguard. Kumain tayo. Masarap ang pagkain dito at nababagay sa kanyang panlasa. Matapos kumain ng kaunting prutas si Arisa at nabusog siya. Mrs. Graham, mag-ingat ka na lang higit pa. Hindi, salamat. Kayong 2 kaya tapusin ang natitira, ako na sapat. Naglinis ng sarili niyang pinggan si Arisa. Miss York, maaari mo itong iwanan, ako na ang bahala dyan. Ang pumasok ang mga gwardya sa pintuan para tumulong sa paglilinis. Salamat, medyo nahihiya si Arisa sa kanyang pananabik. Ngumiti siya ng mahiyain. Walang problema sa lahat. Ito ay walang kabuluhan. Mayroon akong mas madali ito kaysa sa iba pang mga lalaki. Natawa si Arisa. Dapat kumain ka na. Maghihintay tayo dito sa ating pag-aari. Hindi ko kaya. Labag sa rules ang pag-alis sa ating mga post. Malapit na akong mag-post at kakain na lang ako. Hindi ako gutom pa. Inayos niya ang mga pinggan at inihanda ang mga pinggan para sa dadalhin ng mga bodyguard sa kusina mamaya. Alam ni Arisa ang kanyang responsibilidad na bantayan at pigilan ang mga ito kahit anong tampering, kaya hindi na siya nagsasalita ng higit pa. Kabanata 1632. Matapos kumain ng masarap na pagkain, nagsimulang makaramdam ng pagkaantok si Arisa. Siya ipinatong ang kanyang ulo sa armrest ng sofa at gumamit ng unan para matulog ng maikli. Tanghali na at malapit nang bumalik si Jeremiah. Nang makarating sa bilangguan, nakipagkita si Jeremiah sa taong nasa loob ng bilangguan. Bago magtungo sa interrogation room, nang makita siya ni Benjamin, mabilis siyang sumulyap.
Nabalitaan ko na magsasalita ka lang kung makikita mo ako, Jeremiah, sabi niya habang nakaupo sa tapat ni Benjamin. Sa kabila ng kahirapan, ipinakita ni Benjamin walang mga palatandaan ng pagkabalisa. Kakaiba para sa isang binata na maging kalmado at kalmado, na biglang naramdaman niya ang paghanga ni Jeremiah kay Benjamin. Ikaw ang pinuno ng kanluran, at ang iba ay walang kabuluhan. Sabi ni Benjamin, hindi siya nag-aalala sa kabila ng hirap na nararamdaman, sitwasyon. Ngumiti at napabuntong hininga si Jeremiah. Hindi ko inasahan na matatapos ka na dito. Ang pagtataksil sa bansa ay isang mabigat na pagkakasala. Bakit makisali sa mga aktibidad na nakakapinsala sa iyo at sa bansa? Kung alam ng tatay mo na ang kanyang pinakapaboritong anak ay sa paggawa nito, siya ay lubos na mabibigo. Napasinghap si Benjamin. Sa palagay mo ba kailangan kong lumikha ng lahat ng ito? Nagtaas ng kilay si Jeremiah, at patuloy na nakikipag-ugnayan kay Benjamin. Inutusan mo ba akong ipasok sa loob? Benjamin din napatingin siya kay Jeremiah, may bagyo sa kanyang mga mata. Nais niyang maunawaan ang papel na ginagampanan ni Jeremiah sa sitwasyong ito. Sa palagay mo ba ako ang nagbigay ng order? Hindi ito itinanggi ni Jeremiah, sumagot siya ng isang tanong. Nalaman lamang niya ang tungkol sa pag-aresto kay Benjamin kaninang umaga, na inakusahan ng pagmamanupaktura ng kontrabando. Inaresto siya ng Northwest Division at pagkatapos ay inilipat sa pagkatapos ng pag-uusap nila ni Jeremiah. Malalim at hindi maunawaan ang tingin ni Benjamin. Ang Hilagang Kanlurang Dibisyon ay nasa ilalim din ng inyong jurisdiction, hindi ba? Maglakas loob ba silang dakpin ako nang walang utos mo? Sinubukan ni Benjamin si Jeremiah nang hindi ibinubunyag ang kanyang nararamdaman. Napatingin si Jeremiah kay Benjamin. Hindi naman talaga yun ang order ko. Ang agad ang sitwasyon, kaya inaresto ka nila sa lugar bago ka magulat sa akin. Para sa mga espesyal na tungkulin, ang Hilagang Kanlurang Dibisyon ang may awtoridad gumawa ng sariling mga desisyon, lalo na sa mga bagay na maaaring makapinsala ang kanilang mga interes. Tiningnan ni Benjamin si Jeremiah, at tiningnan ang katotohanan sa kanyang mga salita. Bigla na lang nagsalita si Jerome, bago pa man ako hinanap na ako ng asawa mo para hanapin ako. Ay hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong makilala siya. Isang pagsimangot ang lumitaw sa noo ni Benjamin. Paano nalaman ni Isa tungkol sa aking pag-aresto? Hindi ba't napakabilis niyan? Ano ang ibig mong sabihin sa pagsasabi niyan? Paano nga ba makakarating ang asawa ko dito ka nalang hinahanap? Kung alam lang ni Arisa na nahuli siya, ang unang sagot niya ay humingi ako ng tulong sa Delmore, sa halip na agad na nagmamadali sa Jack Astor. Napapikit ang mga labi ni Jeremiah nang walang pag-aalinlangan. Ito ay marahil para sa kapakanan ng iyong dalawang anak. Hindi naintindihan ni Benjamin ang ibig sabihin ni Jeremiah. Nagtataka siya kung paano kahit papaano ay bumalik na ang pag-uusap sa mga bata. Commander Hoffman, magsalita ng malinaw. Hindi ko maintindihan. Inanyayahan ko ang iyong dalawang anak na lalaki sa aking bahay bilang mga panauhin. Marahil siya nagmamadali siyang lumapit sa kanila. Mahinahon na ipinaliwanag ni Jeremiah, na para bang hindi siya ang nag-aalaga sa kanila, orkestra ito. Ipinikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi ito kasing ganda ng sinabi ni Jeremiah maging. Inagaw mo ang mga anak ko. Sabi ni Benjamin, nakatitig Jeremiah. Gusto ko lang makilala yung dalawang bata. Hindi iyon seryoso. Marami silang kamukha mo noong bata ka pa. Ang mga ito ay lubos na cute. Panipi. Kahit si Jeremiah, na hindi gaanong mahilig sa mga bata, ay hindi makatulong lumaki ka na lang sa dalawang maliliit na bata. Nagpakawala ng malamig na half si Benjamin. Kahit nagagamitin mo ang mga ito para bantaan ako, hindi ko aaminin na ang krimen na ito. Dahil alam niyang mali ang pagkaunawa ni Benjamin, pinili ni Jeremiah na huwag magpaliwanag. Nagtataka rin siya kung talagang nakagawa ng krimen si Benjamin. Noong naaresto ka, ang ebidensya ay konklusyonal. Doon ay isang dokumento na may lagda sa iyong pirma na nagpapatunay na ikaw ay kasangkot sa produksyon ng mga iligal na kalakal. Ha! Ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa amin sa lahat. Ito rin walang muwang na akusahan ako batay sa gayong ebidensya. Kung ipipilit mo pa rin akong akusahan, pagkatapos ay wala na akong ibang sasabihin. Gusto kong makita si Elle. Napatingin si Benjamin kay Jeremiah na may malamig na tingin. Ano man ang mangyari kay Jeremiah sa kabila nito, wala na siyang tiwala sa taong ito. Nang marinig niya ang kahilingan ni Benjamin, nagulat si Jeremiah. Kabanata 1633.
Napapikit si Jeremiah, nakatitig ng diretso sa mga mata ni Benjamin, malumanay at matatag na mukha. Siya ay lubos na nagulat. Aling El, nag-aalinlangan na tanong ni Jeremiah. Ang taong ito siya ang nangungunang pinuno ng National Security Agency, at may mas lihim pa nga. Ayon sa kanya, nasa parehong antas ang numero. Maliban kay El, walang nakakita nito tao. Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Benjamin, na nagpapakita ng sagot na naiwan lubos na nabigla si Jeremiah. Ang alam mo, Lucian Zabel. Matapos ang ilang segundo ng pagkabigla, nagawa ni Jeremiah na mag-ayos ng sarili. Baka alam ni Benjamin ang tungkol kay El. Miyembro rin ba siya ng ang National Security Agency? Ikaw ay, napatingin si Jeremiah kay Benjamin. Ito ay hindi na nakapagtataka kung bakit hindi na nakapagtataka si Benjamin. Pagkatapos ng lahat, biglang umalis si Benjamin sa militar noon ay lubos na hindi inaasahan. Ipaalam sa kanya, binigkas ni Benjamin ang mga salitang ito, at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Malinaw, tumanggi siyang magsalita pa. Sinulyapan ni Jeremiah si Benjamin, na kinilala ang katatagan ng binata. Sa kabila ng kanyang asawa at mga anak, nananatili pa rin si Benjamin hindi nababagabag. Tumayo mula sa kanyang kinauupuan, umalis si Jeremiah na may mga salita ng pamamaalam, ipapaalam ko sa kanya na dumating. Kung si Benjamin ay kaanib sa National Security Agency, kakaunti lang ang magagawa ni Jeremiah. Ang organisasyong iyon ay may awtoridad na nakahihigit sa kanila, maliban sa pinakamataas na posisyon, walang sino man ang maaaring magtanong sa kanila. Nang magsara na ang pinto, binuksan ni Benjamin ang kanyang mga mata. Sa kaibuturan ng kanyang tingin, isang pahiwatig ng pag-aalala ang nanatili. Bagamat hindi siya nagpakita ng anumang takot sa harap, tanging si Jeremiah lamang ang nakakaalam na ang kanyang puso ay hindi mapakali. Kasama ang kanyang mga anak sa mga kamay ni Jeremiah at si Arisa sa kanyang base, ang mga banta ay nalalapit na. Kinailangan niyang lumabas sa lalong madaling panahon. Iyon ang dahilan kung bakit binanggit niya si El kay Jeremiah. Maliban na lang kung kinakailangan, hindi niya maisisiwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Ito maya-maya pa ay nalaman ni Jeremiah ang kanyang lihim. Kahit tama ang hula ni Jeremiah, wala siyang magagawa ito. Wala namang balak si Benjamin na mahuli dito. Natagpuan niya si Kingsley at si Jack, kaya naglaro siya para masukat ang paninindigan ni Jeremiah. Pagkalabas ng silid ng interogasyon, inutusan ni Jeremiah ang kanyang mga tauhan, alagaan niya si Benjamin at ang iba pa bago siya umalis. Commander Hoffman, may nakuha ba tayong impormasyon mula sa kanya pa? Mahirap magsalita si Benjamin, ayaw niyang magsalita maliban kung nakikita ka. Ang deputy officer, si George Farrell, na nadakip si Benjamin, sabik siyang patunayan ang kanyang kahalagahan. Kung hindi dahil sa kalagayan ni Benjamin, gagawin niya ito, nagpahirap sila. Napatingin sa kanya si Jeremiah, malalim ang kanyang tingin. Hindi niya sinabi kahit ano. Paano mo sila nahuli? Sabihin mo sa akin muli. Sa kabila ng naunang ulat, nais ni Jeremiah na marinig ito muli. Nagfiddle siya, hawak ang rosaryo sa kanyang mga kamay. Sa mga nakakakilala sa kanya ay naunawaan na ito ay isang palatandaan na nagagalit na siya. Kinakabahan si George at nag-ipon ng lakas ng loob. Kami nakatanggap ako ng tip, at pinamunuan ko ang isang team doon. Nasa loob na si Benjamin at ang iba pa. Lahat ng mga kontrabando na iyon ay naroon. Sa mabilis na sipa, pinahulog ni Jeremiah si George sa lupa. Sabihin mo ang totoo. Sir, wala po akong ibang sinasabi kundi ang totoo. Benjamin, lihim na gumagawa ng mga kontrabando, isang krimen na may parusang kamatayan. Matigas ang ulo ni George, na may layuning patayin si Benjamin. Lalo pang nagalit ang tingin ni Jeremiah nang magsalita siya, idiot. Isang tao, alisin mo siya. Hindi siya palalayain ng walang utos ko. Sa katunayan, si George ay na-offend. Kahit ngayon, matigas pa rin ang ulo niya. Ni George punong-puno ng takot ang mukha. Sir Villar, nagsasabi po ako ng totoo. Ay, huwag kang mag-alala, hindi mo naman ako mapipigilan. Natawa si Jeremiah ng malamig, lubos na nadismaya. Kahit nasa sa kabila ng kalungkutan, hindi mo pa rin namamalayan ang iyong mga pagkakamali. Pagnilayan ito ng mabuti sa bilangguan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kinailangan niyang alisin ang bawat isa sa mga peste na iyon. Matapos maalis si George, umalis si Jeremiah sa bilangguan, mukha mahigpit. Kung ikukumpara sa dati niyang pag-uugali, ngayon ay tila mas nakakatakot siya. Si Joshua, na nasa likod ng gulong,
ay hindi naglakas loob na magsalita ng isang salita, halos hindi na siya pumayag, huminga na lang siya. Napakunot ang noo ni Jeremiah bago nag-dial ng numero para direktang ipaalam kay Sir Eduardo, gusto ka ni Benjamin. Nagkaroon ng maikling pahinga sa kabilang dulo. Tulad ng inaasahan, mayroon na silang nabalitaan niya ang pag-aresto kay Benjamin. Kahit walang abiso si Jeremiah, Chief, lumapit na sana sa kanya si Zabel. Nakakalungkot isipin na may tawag sa'yo, Sir Villar. Kapag natapos mo na ang pag-aaral, sa palagay ko ay magagawa ko na ang subukang lumapit sa itaas. Hindi nakapagsalita si Jeremiah. Kabanata 1634. Nang makabalik si Jeremiah sa base, halos 1:00 na ng hapon. Napatingin si Joseph sa rearview mirror. Sir, gusto niyo po bang pumunta sa cafeteria una o may naghahatid ng pagkain sa dormitoryo? Tanghalian na, kaya kung pupunta sila sa cafeteria, kailangang magluto na naman ang mga tauhan. Pumunta tayo sa cafeteria, sabi ni Jeremiah, ayaw din maraming problema. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan niya na naghihintay si Arisa sa dormitoryo at ibinigay ang kanyang mga tagubili ng naaayon. Ngunit naalala ni Jose, hindi niya kayang kalimutan ang mga bagay na ito at paalala na sana kay Jeremiah nang magsimulang mag-vibrate ang telepono ni Jeremiah. Oo, kakabalik ko lang. Ano ang nangyayari? Sagot naman ni Jeremiah. Matapos marinig ang kabilang dulo, sumagot si Jeremiah, ako ay pumunta na sa cafeteria ngayon. Kung libre ka, halika at pag-usapan natin mga bagay sa paglipas ng isang pagkain. Panipi, panahon na para pag-usapan ang mga bagay habang kumakain. Saglit na nag-atubili si Jose ngunit nagpa siya siyang ipaalala kay Jeremiah kalaunan. Mahalaga ang mga usaping militar. Dumiretso ang kotse sa cafeteria. Pagkalabas ni Jerome, bigla na lang siyang naalala ko na hinanap siya ni Arisa at tumigil sandali. Tumigil siya at inutusan si Jose, mag-ayos ka para sa isang tao na magdala ka ng pagkain sa dormitoryo ko. Suriin ang mga tao doon at siguraduhin na hindi sila gutom ka na. Hindi niya alam kung ano ang gusto ng kanyang mga subordinate mula sa kanya, at ito ay hindi ito isang bagay na maaaring malutas ng mabilis. Hindi na siya makabalik sa kanyang dormitoryo ngayon. Wala siyang nagawa kundi hayaan ang asawa ni Benjamin na maghintay. Oo, Commander Hoffman. Akala ko nakalimutan mo na. Ako ay ipaalala ko lang sa iyo. Sumagot si Jose, at nakatingin kay Jeremiah. Naramdaman niya na hindi na kasing takot ng mood ni Jeremiah ang nangyari noong umalis pa lang siya sa bahay bilangguan. Paalalahanan mo ako kaagad kung may mangyari sa hinaharap. Napatingin sa kanya si Jeremiah, at saka pumasok sa pribadong silid ng cafeteria. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ilang mga subordinate, handa ng talakayin ang mga bagay na may kaugnayan sa drill. Pumunta si Jose upang turuan ang kusina na maghanda ng pagkain para kay Jeremiah at ang iba pa. Nag-order din siya ng dagdag na pagkain na ihahatid sa dormitoryo. Dormitoryo ni Commander Hoffman. Naihatid na namin ang kanilang mga pagkain sa kalahating 11:00. Kumain na sila. Kumain na ba sila? Nagulat ang security officer. Kung kumain na sila, masarap iyon. Kapag kumakain na sila, hindi na kailangan maghanda ka ulit. Inihatid ko ito. Napakaganda ng babaeng ito. Akala ko siya, kasama ko si Vice Ganda, pero may asawa na pala siya. Nagsalita ang lalaki ng may pagsisisi, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsisiyasat sa gwardya. Hoy, ano ang relasyon sa pagitan ng babaeng iyon at ni Commander Hoffman? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Nawala ng pag-asa si Jose at sinampal ang ulo ng lalaki. Pinag-uusapan mo pa ang tungkol sa mga personal na gawain ni Commander Hoffman. Ikaw ba may death wish ka ba? Bilasan mo at ihanda mo na ang pagkain. Si Commander Hoffman ay wala sa isang sa araw na ito, mag-iingat ka. Umalis na si Jose matapos ibigay ang utos. Hinaplos ng lalaki ang kanyang ulo, nagreklamo, kung ayaw mo sabihin mo na lang, sabihin mo na lang. Bakit nga ba may karahasan? Ano ang tinitingnan mo? Dali, Commander Hoffman at ang hintayin mo na lang ang pagkain mo. Nang makita ang kanyang mga kasamahan na pinagtatawanan siya, binanggit niya ang mga katagang ito at nagsimulang magtrabaho. Sa loob ng dormitoryo ni Jeremiah, matagal nang natutulog si Arisa, ngunit doon hindi pa rin siya nag-aalala kay Jeremiah. Tumayo ang gwardya at tinanong ang mga gwardya sa pintuan, kailan kaya babalik ang boss mo? Nagmadali si Arisa mula kay Jack Astor nang hindi nagpahinga ng maayos. Hindi pa rin niya nakikita si Jeremiah. Kung magpapatuloy siya sa paghihintay, hindi ko alam kung gaano katagal ito. Hindi ako sigurado, umiling ang gwardya.
Hindi niya magawa tawagin ang iyong superior sa telepono. Bakit hindi mo nalang tawagan si Vice Ganda? Marahil siya ay abala ba siya kaya nakalimutan niya. Si Arisa at ang iba pa ay walang impormasyon sa pakikipag-ugnay kay Jeremiah, kaya maaari lamang silang magpatuloy sa paghihintay. Ayos lang. Maghintay na lang tayo. Sabi ni Arisa bumalik ang bodyguard at hinikayat siyang huwag magmadali. Pagkatapos ng lahat, hindi nila gagawin umalis sila hanggang sa makilala nila si Jeremiah. Hindi nila alam na nakabalik na si Jeremiah sa base sa kasalukuyan ay galit na galit siya. Ang drill ay naka-schedule na magsimula sa loob ng ilang araw, at sinasabi mo ba sa akin na hindi pa handa ang network? Ano ang ginagawa ng mga tech guys? Ang kanyang mga subordinate ay hindi naglakas loob na gumawa ng tunog. Ang isa sa kanila, na responsable para sa lugar na ito, ay kinakabahan na nagsalita. Inayos namin ito kaninang umaga, ngunit nasira ito muli. Pinaghihinalaan ko na may isang tao na lihim na sinasabotahe ito. Ipakita mo sa akin ang ebidensya. Napatingin si Jeremiah sa kanya. Ang mga hinala ay walang kabuluhan. Kabanata 1635. Ang tensyon ay napuno ng hangin habang ang lahat ng magagamit na mga teknikal na tauhan ay nakadeploy, ngunit ang ugat ng problema ay nanatiling hindi maiiwasan. Commander Hoffman, dapat ba nating isaalang-alang ang pagkuha ng panlabas na teknikal na kawani? Kung ang aming panloob na talento ay hindi maaaring hawakan ito, marahil maaari naming dalhin sa mas maraming makabagong kadalubhasaan mula sa labas. Ang tanging hamon ay ang pagkuha sa pakikipag-ugnay sa kanila, iminungkahi ni Jeremiah. Nagdilim ang mukha ni Jeremiah. Magandang ideya talaga ito. Ikaw ang bahala sa paghahanap ng mga tao. Bibigyan kita ng kalahating araw, utos niya. Oo, kahit na nauubos na ang oras, mayroon pa ring mga pagpipilian na magagamit sa industriya. Ang tanging isyo ay ang nakakagambala na background mga tseke. Bantayan ng mabuti ang lahat. Huwag hayaang may madulos sa pamamagitan ng mga bitek. Mahigpit na utos ni Jeremiah. Oo, Commander Hoffman. Agad na tumayo ang lahat bilang tugon. Sinulyapan sila ni Jeremiah, pinunasan ang kanyang bibig, at tumayo upang umalis. Sige at kumain. Aalis na ako. Commander Hoffman, hindi ka ba kakain ng higit pa? Halos hindi mo pa nahawakan ang iyong pagkain. Tiningnan ng lahat ang mga pinggan sa mesa, napansin na si Jeremiah ay halos hindi kumakain ng kahit ano. Umalis si Jeremiah nang hindi sumasagot, na nag-iwan sa kanila ng pagkalito. Kasalanan mo ang lahat. Kailangan mong talakayin ang mga bagay na may kinalaman sa Commander Hoffman sa oras ng pagkain, na nakakaapekto sa kanyang gana sa pagkain. Paano mo ako masisisi? Hindi ba kayo sumasang-ayon? Commander, tila masama ang loob ni Hoffman nang bumalik siya kanina. Siguro nagmadali si Commander Hoffman na salubungin ang babaeng iyon. Ewan ko ba kung sino siya? Nakita na ba siya ng sino man sa inyo? Hindi ko pa siya nakikita, ngunit kakaiba. Mukhang medyo pamilyar, tulad ng nakita ko siya sa isang lugar. Sa pagkakataong ito, bumalik si Jeremiah sa kanyang dormitoryo. Halos kalahating araw nang naghintay si Arisa para sa kanya, ngunit hindi siya gumawa ng anumang kaguluhan, na nakakuha ng kanyang paghahanga. Commander Hoffman, ang gwardya sa pintuan ay bumati nang makita siyang bumalik. Tumango si Jeremiah, nandito pa rin ba sila? Sila, naghihintay sa iyo si Miss York. Ang gwardya ay tumabi upang pasukin siya. Nang marinig ang paggalaw sa pintuan, nagising si Arisa at umupo ng tuwid. Habang nakatalikod siya sa pintuan, nakita lamang ni Jeremiah ang silhouette nito nang pumasok siya. Sa sandaling ibinaling ni Arisa ang kanyang ulo, ang tingin ni Jeremiah ay nabighani, at isang hindi mapigil ang sigasig ang tumaas sa kanyang dibdib. Ang pagkakahawig ay masyadong hindi kapani-paniwala. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Jeremiah nang tumingin sa kanya, si Arisa ay nalilito. Hindi pa sila nagkikita. Nakasuot ng kasuotan ng militar, si Jeremiah ay nagpapakita ng aura ng autoridad na nag-uutos ng paggalang. Ang kanyang matalim na katangian ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagtanda. Si Jeremiah ay gwapo sa mga kalalakihan na nasa katanghaliang gulang, at maliwanag na siya ay mas matapang pa noong siya ay bata pa. Bago niya nakilala si Jeremiah, hindi maganda ang impresyon ni Arisa sa kanya. Gayunman, sa sandaling makita niya si Jeremiah, nakadama siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pamilyar sa kaibuturan ng kanyang puso. Ikaw ang asawa ni Benjamin. Bumalik si Jeremiah sa katotohanan, pinipigilan ang kakaibang damdamin na bumububo sa kanyang kalooban. Nilapitan niya si Arisa at umupo sa solong upuan.
Nang makita si Jeremiah, ang dalawang bodyguard ay tumayo na at pumwesto sa likod ni Arisa, na subtly pinahusay ang kanyang presensya. Oo, ang pangalan ko ay Arisa York. Mahinahon na tugon ni Arisa. Nakilala ang masusing tingin ni Jeremiah. Ikaw ay dapat na Jeremiah Hoffman. Napakunot ang mga lobby ni Jeremiah. Sa katunayan, hindi siya galit sa kanya dahil direktang tinawag siya sa pangalan niya. Kapuri-puri ang lakas ng loob niyang hanapin siya sa base. Bilang asawa ni Benjamin, talagang may dala siyang kaunting aura ni Benjamin. Sir, alam ko na po kung bakit ako nandito ngayon. Sabi ni Arisa, hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pag-abot sa puntong sa wakas ay nakarating na siya sa puntong iyon upang makita siya. Gusto kong malaman kung nandito ka para sa iyong mga anak o para sa iyong mga anak-asawa. Tumingin ng diretso si Jeremiah kay Arisa. Ang kanyang mga mata at kilay ay may kapansin-pansin na pagkakahawig sa taong iyon. Parang nakatingin siya sa lalaking nakaupo sa harap parang kahapon lang sila nagkita. Malalim ang pag-iisip ni Jeremiah. Nagulat si Arisa, hindi niya maintindihan kung bakit tatanungin ni Jeremiah tulad ng isang tanong. Nandito ako lalo na para sa mga anak ko. Ano ang kinalaman nito Benjamin? May nangyari ba talaga sa kanya? Kabanata 1636. Hindi siya dapat magpanik. Marahil ay sinusubukan ni Jeremiah na linlanggan siya, o marahil ang insidente may kinalaman sa kanya ang base. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan niya ito. Dinala ni Jeremiah ang dalawang bata dito nang walang ibang dahilan kaysa takutin sila. Pinigilan ni Arisa ang takot sa kanyang mga mata, at nanambalik ang kanyang kalmado sumagot siya at sumagot kay Jeremiah. Hindi lang po ito para sa mga anak ko kundi pati na rin sa asawa ko. Ang aking nasa business trip ang asawa ko, kaya syempre nandito ako para kunin mga bata sa bahay. Sana rin ay magpakita ng awa at makaligtas si Commander Hoffman sila. Nahulog ang tingin ni Jeremiah sa kanyang maselang mukha. Hindi niya pinalampas ang sandaling iyon takot na ipinakita lang ni Arisa. Nakaya niyang kumalma ng ganoon mabilis na hindi naapektuhan ng kanyang mga salita, ipinakita niya ang kanyang katalinuhan. Noong una, nais ni Jeremiah na sabihin kay Arisa na si Benjamin ay kasalukuyang nakakulong sa base, nagtataka kung ano ang pipiliin niya. Gayunman, sanang makita niya ang kanyang pamilyar na mukha, hindi niya masabi ang mga salita. Kumain ka na ba ng tanghalian? Biglang binago ni Jeremiah ang paksa, hindi siya nagbibigay malinaw na sagot ni Arisa. Bahagyang nakakunot ang noo ni Arisa ngunit tumugon pa rin sa kanya, kumain na kami. Masarap ang pagkain dito. Nang makita ni Jeremiah na ang kanyang mga ginawa ay hindi lamang formalidad, inihayag ni Jeremiah isang pahiwatig ng isang ngiti. Biglang ngumiti ang karaniwang mahigpit na tao. Kasama ang kagandahan ni Jeremiah napakaganda ng pagtingin sa kanya, at nadagdagan pa ang kagandahan at init. Hindi mapigilan ni Arisa na sulyapan siya, hindi sigurado sa intensyon ni Jeremiah. Labis ang pag-aalala niya sa mga bata, at wala siyang magawa ngunit ibalik ang pag-uusap sa pangunahing isyo, umaasang gagawin ni Jeremiah sumuko. Commander Hoffman, aking mga anak. Itinaas ni Jeremiah ang kanyang kamay, at pinigilan siyang magsalita pa. Huwag kang mag-alala, marami pa akong dapat harapin sa team ko. Kapag tapos na ako, ihahatid kita pabalik sa bahay ni Hoffman. Magpahinga ka na lang dito ngayon. Tumayo si Arisa at tumingin ng diretso kay Jeremiah. Paano siya maaaring sa pag-aakalang hindi nawawala ang timbang sa pamamagitan ng Jeremiah ang kanyang pagpunta? Commander Hoffman, maging prangka tayo. Ano ba talaga ang iyong mga intensyon sa pagdadala ng dalawang anak ko sa bahay niyo? Sana ay mapag-isipan ninyo ang sa pag-aalaga ng pamilya ni Ryan at huwag na huwag kang mag-atubiling mag-isip ng mga bagay-bagay. Bihira silang maghiwalay sa amin at nangungulila na kami sa bahay. Gusto ko silang ibalik kaagad. Matandang mister, hinihintay din sila ni Kuya Germ sa bahay. Si Jeremiah ay nag-ikot-ikot sa palumpong, at iniwan si Arisa na walang pagpipilian ngunit upang palakihin ang pamilya Graham at Darius. Ang pamilya ni Graham ay isa sa mga hindi dapat baliwalain. Sa sandaling magkaroon ng problema, hindi ito nakikinabang sa sinuman, lalo na sa isang tao sa isang tulad ni Jeremiah, na hindi kayang bayaran ang kahit kaunting mantsa sa kanyang reputasyon. Dumating siya rito upang hanapin siya dahil sa paggalang sa kanya, subalit hindi niya inaasahan na tatanggihan pa rin ni Jeremiah na sumuko kahit ngayon. Malinaw na galit si Arisa. Gayunman, mas nakatuon si Jeremiah sa kanyang tiyan. Ilang sandali na ang nakararaan, nakaupo si Arisa sa sofa, nakahawak sa unan sa kanyang mga bisig. Ngunit ngayon na tumayo na siya, malinaw na ang kanyang kalagayan.
Ilang buwan na. Nagulat si Jeremiah nang malaman ang pagbubuntis ni Arisa. Medyo hindi malinaw ang kanyang nararamdaman. Ang mga kamay ni Arisa ay nakabitin sa kanyang mga tagiliran, likas na pinipilit ang kanyang tiyan. Ang kanyang nagliliwanag na mga mata ay puno ng pag-iingat, na sumasalamin sa likas na proteksyon na kalagayan ng isang ina kapag nagbabanta. Nang makita ang kanyang kaba, nagsalita si Jeremiah sa isang nakapapawi na tono. Huwag maging kinakabahan. Nagtatanong lang ako. Mukhang napakaganda ng relasyon nila ni Benjamin. Kung hindi, hindi na sana siya mabuntis muli. Hindi naglakas loob si Arisa na pabayaan ang kanyang pag-iingat, ngunit naniniwala siya na si Jeremiah ay hindi yumuyuko ng napakababa upang bantaan sila ng bata sa kanyang tiyan, kaya siya ay tumugon ng naaayon. Mahigit 4 na buwan na ang lumipas. Tumango si Jeremiah, hindi na nagtanong pa. Hindi siya kailanman isa sa mga chismis. Sa sandaling iyon, isang subordinate ang lumapit sa kanya. Ito ay tungkol sa isang bagay tungkol sa internet technician. Commander Hoffman, natukoy ko na ang ilang mga kandidato. Sila ay kasalukuyang naglalakbay malapit sa Jack Astor at maaaring makipag-ugnay. Maaari rin silang pumunta sa lalong madaling panahon. Mangyaring tumingin. Kinuha ni Jeremiah ang listahan. Ang kanyang pag-uugali ay hindi na kasing palakaibigan noong nakaharap siya kay Arisa. Ang kanyang ekspresyon ay tame time. Sino ang may pinakamahusay na mga kasanayan? Ivan Lachlan. Sikat siya sa industriya. Kung anyayahan natin siya sa paglipas ng, tiyak na kakayanin niya ito. Ang subordinate ay lubos na tiwala. Narito si Arisa, natural na naririnig ang kanilang pag-uusap ng malakas at malinaw. Nang marinig ang pangalan ni Ivan, isang kislap ang kumikislap sa kanyang mga mata. Kabanata 1637. Pinag-uusapan nila ang mga isyu sa internet, hindi ba? Natural na narinig niya ang tungkol sa Ivan na ito, dahil pareho silang nasa parehong industriya. Gayunpaman, hindi siya gaanong pamilyar sa kanya. Narinig niya mula sa iba na si Ivan ay medyo mayabang, palaging naghahanap ng katanyagan at pagkilala. Tulad ng para sa kanyang mga kasanayan, sinasabing mas mababa sila kaysa sa iba pang mga senior technician. Sinulyapan ni Arisa si Jeremiah, pagkatapos ay sa kanyang subordinate. Nagkataon, nakatingin din sa kanya ang subordinate. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit hindi siya nakaramdam ng awkward. Tumango ang kabilang partido sa kanya, marahil sa pag-aakalang siya ay isang kamag-anak ni Jeremiah, at ang kanyang saloobin ay lubos na palakaibigan. Dalhin ang taong iyon para sa isang paglilitis. Tiyaking ang kanilang background ay lubusang nasuri. Itinaas ni Jeremiah ang kanyang tingin at sinulyapan ang kanyang subordinate. Nang makita siyang nakatingin kay Arisa, sinulyapan din niya ang direksyon na iyon. Sa pagkikita ng kanilang mga tingin ng sabay-sabay, hindi nahiya si Arisa tungkol sa pakikinig sa kanilang pag-uusap. Siya ay ganap na walang kahihiyan. Pagkatapos ng lahat, kung nais nilang iwasan ito, hindi nila sasabihin ito sa harap niya, pabayaan mag-isa kapag may higit pa sa kanyang regalo. Hinahanap mo ba si Ivan dahil sa isang issue sa internet? Kahit na nahulaan na niya, gusto pa rin niyang kumpirmahin upang maiwasan ang anumang potensyal na hindi pagkakaunawaan. Sino ang nakakaalam, baka may iba pang nasangkot si Ivan na ito. Kung si Jeremiah ang magtrabaho sa kanya, lubos niyang malulutas ang mga isyu sa komunikasyon dito. Sa paglipas ng panahon, maaari rin niyang gamitin ang pagkakataong ito upang talakayin ang usapin ng mga bata kay Jeremiah. Nang makita ang kanyang mga kontribusyon, maaaring handa si Jeremiah na pakawalan ng 2 anak. Bago magtapos sa isang fallout sa kanya, nais niyang subukan ang lahat ng iba pang posibleng paraan upang iligtas ang mga bata. Kapag may pag-uusap, natural lang na ang pinakamahusay na solusyon. Hindi na kailangang lumikha ng isang deadlock. Ang pag-aaway sa isang tulad ni Jeremiah ay hindi makakatulong sa kanila. Nang marinig ni Jeremiah ang kanyang mga pulong, nagtaas ng kilay si Jeremiah. Paano niya nalaman tungkol sa mga isyu sa komunikasyon sa loob ng departamento? Bago pa man makapagtanong si Jeremiah, naitanong na ng kanyang subordinate ang tanong, labis na ikinagulat niya. Paano mo nalaman? Naging mahigpit ang tono niya, at inihayag ang nangyari dito ay walang katatawanan na bagay. Napalunok si Arisa, hindi binanggit ang mga tao sa checkpoint. Habang naghihintay ako rito para kay Commander Hoffman, narinig kong may nagbanggit ito sa ibaba. Ito ay isang gusali ng tirahan, kaya syempre, may mga taong lumipat tungkol sa ibaba. Normal lang na lumitaw ang mga pag-uusap at pag-uusap. Sa katunayan, alam ng mga kamag-anak na nakatira dito ang tungkol sa mga bagay sa ilang lawak. Napatingin ang binata kay Arisa,
at nagpas siyang maniwala sa kanya. Pagkatapos akala niya ay kapamilya ni Jeremiah, kaya alam niya na ang magandang babae na ito ay miyembro ng pamilya ni Jeremiah, kaya alam niya na ang magandang babae na ito ay miyembro ng pamilya ni Jeremiah. Hindi naman big deal, hindi rin nila ito hinahabol. Kahit na may mga naisip siya, binalaan pa rin niya si Arisa, ito ay ayos lang kung alam mo. Huwag hayaang mawala ito, nakangiti na sagot ni Arisa, syempre, naiintindihan ko ang mga patakaran dito. Kahit anong makita o marinig ko, parang nakalimutan ko na ito kapag umalis na ako base. Tiningnan niya si Jeremiah, sabik na gampanan ang gawaing ito. Commander Hoffman, nagtatrabaho rin ako sa larangan ng teknolohiya sa internet, at tiwala. Ako na ang aking mas mataas pa sa kakayahan ni Ivan. Maaari kang magtiwala sa akin. Hindi na kailangang tumingin pa sa malayo kapag malapit na ang tulong. Maaari kong malutas ang problemang ito para sa iyo ngayon. Kaya mo, tiningnan ng subordinate si Arisa sa pagkabigla, hindi sa katunayan, siya ay isang misla na babae, ay talagang may talento sa itpat lang. Tumango si Arisa, ito ang aking espesyalidad, iyon ang kanyang pinahahalagahan na kasanayan. Hindi niya ito malilimutan. Hinawakan siya ni Jerome, tila nag-iisip pero hindi niya ito ginawa isang desisyon pa. Kung hindi ka maniniwala sa akin, maaari mong suriin ang sistema ng edukasyon. Email address asterisk ang numero sa database ng talento ay. Upang maipakita ang kanyang kakayahan, binigkas siya ni Arisa hinihikayat ang mga ito na i-verify ang mga ito. Ako rin ang kasalukuyang technical director ng cybersecurity sa Graham Group. Magaling ka talaga dito, di ba? Namangha ang binata, kunin ang kanyang telepono para mag-login sa system at suriin kung ano ang Arisa sinabi niya na totoo. Gayunpaman, naramdaman niya na may mali sa parehong oras. Hindi na kailangang mag-check pa. Kunin mo na lang siya para makita. Jeremiah sabi niya, hinayaan na lang si Arisa na subukan ito. Maaari niyang tulungan ang mga ito na lutisin ang isyu sa komunikasyon, kaya hindi kailangan nilang kumuha ng iba. Ang pagpasok sa iba ay nangangailangan ng oras, at nais lamang ni Jeremiah na malutas ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Tumigil ang subordinate sa kanyang paghahanap, at ibinaling ang kanyang tingin sa Jeremiah. Umalis ka na, napatingin sa kanya si Jeremiah. Naiintindihan. Kabanata 1638. Salit, sinundan ni Arisa hay Jeremiah ngan an iya grupo ngadto ha komunikasyon habang ang dalawang bodyguard na inatas ang magbantay sa kanya ay naaresto sa pinto. Naiintindihan ni Arisa at wala siyang pakialam. Nang hindi nag-aaksaya ng mga salita, agad siyang magtrabaho upang matukoy ang problema. Kasama si Jeremiah, kasama ang subordinate na dumating lamang at ilang iba pa na dumating upang magtanong, lahat ay nakatayo sa likod ni Arisa, na pinagmamasdan ng mabuti ng walang pagkislap ng isang mata. Tinanong ng lahat kung talagang nakukuha ni Arisa ang kinakailangan. Nang makita nila ang mga kasanayan ni Arisa, naisip nila na siya ay tunay ngang napakahusay, at ito ay nagdulot ng iba't ibang ekspresyon mula sa lahat. Alam niya talaga kung ano ang ginagawa niya. Hindi lamang iyon, ngunit siya rin ay tila hindi kapani-paniwalang may kasanayan, kahit na higit pa tulad ng aming mga technician. Nakita ko na ang mga hacker na tulad niya na may mga screen na puno ng mabilis na mga code ng flash. Hindi ako makapaniwala na itinago siya ni Commander Hoffman at hindi siya tawagan mo siya ng mas maaga. Kung siya ay dinala ng mas maaga, marahil sa amin nalutas na sana ang mga issue sa komunikasyon ngayon. Hindi pa sigurado. Sa pangkalahatan, ang mga teknikal na tauhan ay maaaring hawakan, yun nga lang, pero ang susi ay kung kaya nila itong ayusin o hindi. May mga taong naniwala habang ang iba ay nanatiling nag-aalinlangan. Siguro may kakayahan siyang maglakas loob na lumapit sa isang pagsubok. Ano ang relasyon niya kay Commander Hoffman? Hindi rin ako sigurado sa relasyon nila ni Commander Hoffman. Hindi naman daw siya kapamilya niya. Nang makita ko si Commander Hoffman parang hindi pamilyar ang kanilang pag-uusap pero hindi pinayagan ng Commander sinisiyasat ko ang kanyang pinagmulan. Inutusan niya ako na dalhin siya dito. Sa wakas ay ang subordinate. Napagtanto ko na may mali. Ang taong lubos na pinagkakatiwalaan ng pinuno ay tiyak na isang tao pamilyar sa kanya, isang taong kilalang kilala ang pinagmulan. Sa kabila nito, tila hindi pa rin nakakakilala ang dalaga sa pag-uusap na may isang tiyak na distansya. Lahat sila ay nagbubulong-bulong at nagchichismisan sa isa't isa samantalang si Jeremiah napatingin siya kay Arisa nang hindi umalis. Sir Hoffman, natagpuan ko na to. Tumayo si Arisa at lumapit sa loob lamang ng 1 minuto ay wala pang 1 minuto ang lahat.
Natigilan ang lahat, nakatitig sa kanya sa pagkagulat. Naisip nila kailangan nilang maghintay ng matagal. Ito ay talagang kamanghamanghang. Ang pag-unawa sa problema sa maikling panahon ay tunay na kahanga-hanga. Mabilis iyan. Hindi ka ba mag-check ng ilang beses? Ang subordinate na nagpunta sa dormitoryo para hanapin si Jeremiah ay nagpaalala kay Arisa. Siya ang bahala sa sana nga ay maulit pa ni Ariel ang pag-aaral at hindi na siya mag-aksaya ng oras mamaya. Hindi na kailangan. Kahit ilang beses ko pa ring subukan, pare-pareho lang ang resulta. Kumpiyansa na sabi ni Arisa. Ang pagtitiwala na ito ay nagmula sa kanyang mga kakayahan na gumagawa ng mga tao agad na naniwala sa kanyang mga salita. Maaari mo bang ayusin ito? Tiningnan ni Jeremiah si Arisa, isang bagong paghanga sa kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na magkakaroon siya ng ganoong kasanayan. Ganap, napangiti si Arisa. Ito ang kanyang trump card. Kung hindi, Benjamin, hindi ko siya hinanap sa simula pa lang. Tumango si Jeremiah, at nagpatuloy sa pagtanong, gaano katagal aabutin ito? Mahirap sabihin ng sigurado. Pagkatapos ng lahat, ito ay higit na nakasalalay sa ang kooperasyon mula sa iyong panig. Kung ang lahat ng bagay ay mabilis na magawa, ang lahat ay maaaring gawin sa loob ng bahay, 1 oras, pero kung mabagal ito, maaaring tumagal ng kalahating araw. Lumapit si Arisa at tinalakay ang mga posibleng isyu na maaaring makatagpo, pagbibigay ng mga solusyon. Imposible. Ganoon kabilis, nagpahayag ng pag-aalinlangan ng iba pang mga subordinate. Naroon na ang kanilang mga technician noon, at ilang beses nang nagtangkang ayusin hindi nagtagumpay, sa bawat oras ay tumatagal ng higit sa kalahating araw. Napatingin sa kanila si Arisa. Kailangan nating palitan ang kagamitan. Kung mayroon kang kahit anong handa na, hindi ito aabutin ng kalahating araw. Isinama niya ang oras na kinakailangan upang maihatid ang kagamitan doon kalahating araw na time frame. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mapagkukunan dito, naghahatid ng 1 piraso ng kagamitan hindi aabutin ng kalahating araw. Ito ay tiyak na ang pinakamabilis na posible. Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa kanya at hayaan mo siyang maghanda. Nagsalita si Jeremiah, siniguradong hindi dapat mag-alala si Arisa. Napatingin si Arisa kay Jeremiah. Sir Villar, pwede po ba akong magsalita ikaw? Isang kislap ang kumikislap sa mga mata ni Jeremiah nang hulaan niya kung ano ang babae tungkol sa sabihin. Alam niya na ang alok niyang tulong ay hindi darating ng walang bayad, kaya direktang sumagot siya sa kanya. Hanggat inaayos mo ito, tatanggapin ko ang alinman sa mga kahilingan mo. Isang iglap ng pagkagulat at kasiyahan ang dumaan sa mga mata ni Arisa na parang naisip niya kung gaano ito magiging mas mahusay kung nangyari ito ng mas maaga. Umaasa ako na pagdating ng panahon, tutuperin mo ang iyong pangako at susundin ang iyong tutuperin mo na ang mga pangako mo. Si Commander Hoffman ay palaging isang tao ng kanyang salita, kaya itigil ang pagtatanong at bilasan mo para tulungan kaming ayusin ito. Nang marinig niya ang kanyang tanong tungkol sa pagkatao ni Jeremiah, ang ilang mga subordinate ay hindi nasiyahan. Napatingin si Arisa sa kanila, at pinili pa rin kausapin si Jeremiah. Commander Hoffman, mayroon akong ilang mga natuklasan tungkol sa cybersecurity upang ibahagi. Pwede ba tayong tumabi para pag-usapan? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Jeremiah. Kabanata 1639. Pinaalis ni Jeremiah ang lahat bago siya bumaling kay Arisa. Sabihin sa akin kung ano ang natagpuan mo. Ikaw at ako lang ang nandito. Tumango si Arisa, at pinag-uusapan ang mga isyong kinausap niya na tuklasan habang nag-aayos ng network. May nagtanim ng leak system dito sa setup mo, halos magkakapatong. Napaka-secret naman ng ibang tao. Nang marinig ito ni Jeremiah, nagdilim ang kanyang mukha, mahigpit na nakakunot ang kilay. Ito ay isang malubhang insidente sa seguridad. Napatingin si Arisa kay Jeremiah, at patuloy na nagsasabi, siguro ilang sandali, halos 3 buwan. Ang oras ay hindi maikli, bawat sandali ay nawalan ng pag-asa, at ito ay hindi ko alam kung gaano karaming impormasyon ang nailik. Nakapinsala man ito o hindi sa kapakanan ng bansa at ng pamilya sa kabila ng lahat ng ito, si Jeremiah lamang ang malinaw. Seryoso ang mukha niya. 3 buwan na ang nakararaan, hindi naging maayos ang takbo ng mga bagay-bagay ang kanilang koponan. Sa kabilang banda, ang kanilang mga kalaban ay nagkakaroon ng 1 araw sa field. Masyadong maayos ang lahat para sa kanila. Akala niya ay may nagtanim na ang kabilang partido, pero hindi niya ito ginawa. Asahan na ang problema ay talagang nakasalalay dito.
Kung hindi dahil sa hindi sinasadyang pagkikita nila ni Arisa na ito sa oras na iyon, kung sino ang napili upang gawin ang pagkukumpuni, hindi ito natuklasan. Ang pagnanakaw ng mga lihim ng iba ay magreresulta sa isang makabuluhang epekto. Galit na galit sa mga mata ni Jeremiah. Kamakailan lamang, ang internasyonal na malayo sa payapa ang eksena, at may mga hadlang na lumilitaw sa lahat ng dako. Ang mga mahahalagang lihim na nakuha ng individual mula rito ay walang alinlangan pinaghihinalaang nalik. Maaari ba nating malaman kung sino ang gumawa nito? Nabalisa si Jeremiah. Nang walang ebidensya, hindi nila kayang dakpin ang sinuman. Hindi sapat ang pag-aalinlangan lamang para parusahan ang salarin. Ang pagpigil sa mga tao ay magbibigay lamang ng alerto sa nagkasala. Maaari mong subukan ito. Maaari kong i-upgrade ang iyong sistema para sa iyo. Isa ginagarantiyahan nito ang ganap na pagiging confidential at seguridad. Siguraduhin sa paggamit nito. Ang isa pang sistema ay sadyang nakalantad sa kanila, natural na halo-halong may ilang mapanlinlang na impormasyon upang malito ang kabilang partido. Mula rito, maaari naming masubaybayan yung address mo at kunin mo pa ang kanilang impormasyon. Sa pagmamasid sa tiwala ni Arisa, naisip niya na hindi ito ang una niyang oras na para gawin ang mga bagay na iyon. Tiyak na may kakayahan siya. Hinahangaan ni Jeremiah ang gayong talento. Huwag mong isipin na ang iyong mga kasanayan ay hindi gaanong ginagamit nagtatrabaho ba sa Graham Group. Saglit na tumigil si Arisa bago napagtanto na pinupuri ni Jeremiah siya. Pagkatapos ay nagbigay siya ng kaunting tawa. Sir Villar, hindi ka ba natatakot na baka magalit lang ako sa iyo? Kailangan mo ng kakayahang kumbansihin. Si Jeremiah ay humanga siya sa kanyang katalinuhan at hindi niya maiwasang magbulalas. Maswerte si Benjamin magkaroon ng isang matalino at marangal na kapareha na katulad mo sa kanyang buhay. Napakaswerte ko talaga na nakilala ko siya. Ang mga mata ni Arisa ay punong-puno ng napakalaking kaligayahan. Bahagyang nanginginig ang mga labi ni Jeremiah. Nais niyang ihayag ang kinaroroonan ni Benjamin, ngunit nang makita niya ang maliwanag ng ngiti sa kanyang mukha, hindi niya matiis na masira ito. Kayong dalawa ay labis na nagmamahalan. Hindi niya maunawaan kung ito ba ay inggit o iba pang damdamin, nagbigay si Arisa ng isang bahagyang ngiti, ang kanyang tugon ay medyo nakareserba. Ayos lang. Hindi pa kasal si Jeremiah, at naroon siya, na ipinagmamalaki niya napaka nakakapukaw ng pagmamahal, na nag-uudyok ng inggit sa iba. Commander Hoffman, tungkol sa pag-upgrade ng system na ito, naniniwala ako na ito ay mabuti na lang kung hindi mo ipaalam sa maraming tao ang tungkol dito para hindi ka na lumaki hindi kinakailangang alarma. Maaari kang magtalaga ng isang taong lubos mong pinagkakatiwalaan na mamamahala ng ito. Bakit ako maghahanap ng ibang lugar kung ikaw naman ang bahala sa kanya? Hindi man lang ito naisip ni Jeremiah. Napatingin si Arisa kay Jeremiah, na tila hindi biro. Agad siyang tumanggi, hindi ko kaya. Hindi naman ako kasali sa team mo. Pwede ko po kayong kunin ngayon para mag-asikaso sa ating mga kababayan seguridad sa komunikasyon. Kahit anong sweldo ang ibinibigay nila sa iyo sa labas, gagawin ko doblehin ito. O, kung gusto mo, maaari tayong makipag-ayos sa isang mas angkop na figure. Seryoso si Jeremiah. Nang makita niya ang kakayahan ni Arisa, naisip niya ang ideyang ito. Kahit na nakakulong si Benjamin sa ngayon, wala itong problema. Hindi siya makapaniwala na gagawin ni Benjamin ang mga bagay na iyon. Malapit nang lumabas si Benjamin. Dahil sa kanyang katayuan, hindi kailanman gagawin ni Benjamin ang anumang bagay na makapinsala sa kanyang kapakanan. Siya ay ganap na mapagkakatiwalaan. Kung nag-aalala ka tungkol sa Graham Group, maaari kong kausapin si Benjamin. Ikaw kailangan lang pumunta paminsan-minsan. Ngayong na-expose ka na ang napili ng mga tagahanga, if you refuse to take the role, there is ang dagdag na panganib ng isa pang tao na nakakaalam. Pagdating ng panahon, hindi mo na magagawa upang ilayo ang iyong sarili mula dito. Ang sinabi ni Jeremiah ay may katuturan, ngunit nagdala rin ito ng isang elemento ng pamimilit at tukso, na medyo pinagsisisihan ni Arisa ang kanyang rekomendasyon sa sarili. Ayaw niyang makisali sa pagiging komplikado sa loob. Hinawakan niya ang kanyang mga labi, tumanggi pa rin, hindi ko talaga sasabihin sa isang pangatlong tao. Kabanata 1640. Sa pagharap sa matatag na tingin ni Arisa, sinubukan pa rin ni Jeremiah, kung ikaw ay may mga alalahanin, ang iyong tungkulin bilang isang consultant sa cybersecurity dito ay alam lamang panloob. Maaari naming panatilihing confidential ang iyong personal na impormasyon.
Hindi mo na kailangan araw-araw na nag-aalaga at nag-aaral, 1 beses o 2 beses sa isang buwan ay sapat na. Ang mga salitang inihandog ni Jeremiah ay napakakaakit-akit, at ito ay sa totoo lang, gusto niyang siya ang mag-asikaso sa isyong ito. Napatingin sa kanya si Arisa, at nag-aalinlangan ang kanyang puso. Bakit mo naman ako ang bahala dito? Ang kanyang mga anak ay nasa ilalim pa rin ng pag-aalaga sa kanya, kaya tila imposibleng si Jeremiah ay lubos na nagtiwala sa kanya. Sa ngayon, ikaw lang ang nakakilala sa susi issue. Walang dahilan si Jeremiah para pabayaan ang gayong talento sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Bahagyang umiikot ang bibig ni Arisa. Parang ganon din ang natitirang bagay ay hindi palaging isang magandang bagay. Pag-usapan muna natin ang issue, di ba? Lumihis siya sa pag-uusap, ayaw ng pag-usapan ang isyong ito. Tumango si Jeremiah, at tinawag ang lahat na sundin ang utos ni Arisa. Inilista ni Arisa ang lahat ng kinakailangang kagamitan, at inutusan silang ihanda ang lahat. Habang hinihintay ang pagbabalik ng kagamitan, hindi siya idle alinman. Sinimulan niyang magtrabaho sa pag-upgrade ng sistema. Habang abala siya, may dumating na tawag mula kay Bradley. Nakikita ang nagulat si Vice Ganda at mabilis na sumagot. Boss, handa na ako. Dapat ko bang simulan ngayon? Sa walang malay, sinulyapan ni Arisa si Jeremiah. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at mabilis niyang inalis ang kanyang tingin. Humawak ka, busy ako ngayon. Tatawagan kita kapag tapos na ako. Sabi niya, pupunta ba ako para hanapin ka? Medyo nag-aalala pa rin si Bradley tungkol sa kanyang kaligtasan. Okay lang, manatili sa lungsod, hindi mo na kailangang dumating. Kaya ako bumalik sa gabi. Hindi gaanong ipinaliwanag ni Arisa kay Bradley dahil hindi ito maginhawa. Ibinaba niya ang telepono at nagpatuloy sa pag-set up ng system. Pinagmasdan siya ni Jeremiah at inutusan ng isang tao na dalhin sa paglipas ng ilang merienda at prutas. Hindi na kailangang magmadali, magpahinga ka muna, huwag mong pagod ang iyong sarili masyadong maraming. Nang marinig ni Arisa ang kanyang mga salita ng pag-aalala, medyo binigyan ni Arisa si Jeremiah ng kaunting cryptic na sulyap. Walang kabuluhan ang bagay na ito. Kung ikukumpara sa dati niyang trabaho, mas nakaka-relax ang isang ito. Kung hindi pa inalis ni Jeremiah ang 2 bata, marahil ang impresyon niya mas maganda sana si Jeremiah. Nang mapansin ni Arisa na tila medyo matibay, ang iba ay tila kilalanin ng isang bagay. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang pag-aalala, at pinayuhan siya na kumuha ng isang magpahinga na lang para hindi siya masyado mahirapan. Magpapahinga ako kapag pagod na ako. Tumango naman si Arisa at agad na sumagot na katuon sa kanyang trabaho. Tapos na ang operasyon at natapos na ang bagong kagamitan bumalik sa base. Inutusan niya ang mga ito kung saan ito papalitan at kinuha niya sa pag-aasikaso ng sistema sa kanyang sarili. Siyempre, ang mga pisikal na hinihingi na gawain na ito ay pinangangasiwaan ng kanilang koponan mga miyembro. Hindi na kailangan ng kanyang pakikilahok. Hindi ginugulo ni Jeremiah at ng kanyang mga kasamahan si Arisa habang nagtatrabaho ito. Sa katunayan, umalis pa sila sa kalagitnaan dahil sa ilang mga bagay, na pinayagan si Arisa na magtrabaho ng mas malaya. Bagamat hindi direktang nakakaapekto sa anumang bagay ang kanilang presensya, mayroong isang pinagbabatayan na presyon ng pagiging pangangasiwa. Medyo nahihiya siya kung gusto niyang mag-alis ng isang bit. Sa kabila ng kahalagahan ng isyong pinag-uusapan, naglakas loob siyang huwag mag-iwan o uminom ng labis na tubig. Hinawakan na lang niya ang kanyang lalamunan patuloy na magbantay ng mahigpit. Makalipas ang 3 oras, dumating si Jeremiah mula sa opisina, sa loob lamang ng oras na para makita siyang nag-iinit ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi ka patapos dito, isantabi mo na lang ito at magpahinga ka na. Nagulat si Arisa nang hindi inaasahang may narinig na nagsasalita. Ito ay tunay na natatakot siya. Tumayo siya at sumagot kay Jeremiah, handa na ang lahat. Ikaw baka subukan ito ng mga lalaki. Pinalitan na ang kagamitan, at naayos na rin niya ang sistema sa kanyang dulo. Maayos ang pagkakaugnay ng lahat. Isang kislap ng paghanga ang kumikislap sa mga mata ni Jeremiah. Ang kahusayan ay kahanga-hanga. Akala ko mas matagal pa bago matapos. Si Arisa ay lubos na tiwala sa kanyang sariling mga kasanayan, ngunit pinupuri pa rin niya. Ito rin ay dahil sa iyong mahusay na kooperasyon. Inutusan ni Jeremiah ang lahat na maranasan ang naibalik na komunikasyon sa network. Commander Hoffman, nagawa na talaga ito. Commander Hoffman, naitatag namin ang maayos na komunikasyon sa lahat ng partido.
Nang marinig ni Jeremiah ang pag-uusap na dumarating, isang pahiwatig ng sa wakas ay lumitaw ang ginhawa sa kanyang mukha.